Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jacob. Ang kwentong ibabahagi ko ay isang karanasan na hindi ko kayang kalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Nangyari ito noong taong 2007. 22 anyos pa lang ako noon. Baguhan pa sa pinapasukan kong trabaho. At kasama ko doon ang matalik kong kaibigan na si Darius. Tatago ko na lamang din siya sa pangalan niyang ito kaya Darius na lang ang itatawag ko sa kanya sa kwentong ito. Magkasama kami ni Darius noon sa isang kumpanya. Hindi ko na lang din po babanggitin kung ano talaga ang trabaho namin doon. Basta kami ni Darius ang laging pinagsasama ng amo ko sa mga proyektong pinapagawa sa amin noon dahil daw madali naming natatapos ang trabaho kapag magkasama kami. At hindi daw kami pumapalpak. Magkaiba kami ng pinagmulan na lugar ni Darius. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos na lagi kaming magkasama, si Darius na din ang naging matalik kong kaibigan. Si Darius din noon na napagsasabihan ko ng mga problema ko. Ganon din siya sa akin. Parang kapatid na talaga ang turingan namin sa isa't isa. Doon namin nakilala si Marvin. Isa sa mga katrabaho din namin. Mabait siya, palabiro at laging nagkukwento tungkol sa pinagmulan niyang lugar. Kadalasan pa nga, siya ang pinakakwela sa amin. Hindi talaga kami naboboring kapag kasama namin siya. May sinabi siya sa amin noon tungkol sa probinsya nila. Katulad daw ng ibang mga lugar, taon-taon din daw may ginaganap na piyesta sa kanila. Pero kakaiba daw sila kung magdiwang ng pista. Kasi magara daw silang maghanda. Marami raw pagkain. Ikaw daw mismo ang magsasawa sa dami ng pagkain nila. At kung gusto raw namin, pwede daw kaming sumama noon para maranasan namin ang ganong uri ng selebrasyon sa isang liblib na lugar sa lalawigan nila. Sabik na sabik kami noon ni Darius dahil parang libreng bakasyon na rin iyon. At curious din kami sa sinasabi niyang kakaibang tradisyon nila Marvin. Wala kaming inisip na masama noon. Isang taon pa lang naman naming kilala si Marvin at maayos naman lagi ang pakikitungos niya sa amin. Nagkaroon kami noon ng libreng araw. Sa isang taon kasi may 3 araw kaming sunod na walang pasok. At doon nga namin naisipan na pumunta sa probinsya nila Marvin. Inabot din kami siguro noon ng 2 araw sa biyahe at napakalayo talaga ng probinsya nila. Bukod pa dyan ay inabot din kami ng kalahating araw bago naman namin napuntahan yung mismong baryo nila. Medyo kinilabutan kami ni Darius noon pagdating namin sa baryo nila Marvin. Sobrang tahimik kasi ng lugar. At iilan lang ang mga nadadaanan naming kabahayan. Wala ring halos kaming nadaan ng ibang tao sa dinaanan naming mga kalsada doon. Napansin ko tuloy na parang nawalan kami ng signal sa cellphone mga ilang oras nang nakalipas. Kaya wala na kaming magawa kundi ang tumingin na lang sa paligid. Malapit na ba tayo? Biglang tanong ko kay Marvin noon. Ilang oras na kasi kaming naglalakad ng mga oras na yon. Basta, kapag paakyat na tayo ng bundok, malapit na tayo. Sagot naman ni Marvin. Pagdating namin, isang maliit na baryo ang sumalubong sa amin. Ilang bahay lang ang nandoon, halos magkakalapit sa isa't isa at napapaligiran sila ng kahoy na bakod. Kakaiba ang tahimik na nararamdaman ko noon. Pero inisip ko na lang na baka ganoon talaga kalayo ang lugar, kaya kukunti lang ang mga tao. Sinalubong kami noon ng pamilya ni Marvin sa may bakuran nila. Nandoon ang kanyang mga magulang at ilan pang mga kamag-anak. Lahat sila magiliw at maalaga sa amin. Meron na nga silang inihandang pagkain agad para sa amin at masaya pa nga silang nakikipagkwentuhan sa amin tungkol sa buhay namin sa Maynila. Kami lang po ba talaga yung bisita ninyo? Tanong ko sa nanay ni Marvin noon habang kumakain kami. Oo naman anak, kayo lang ang bisita namin ngayong taon.
Sagot naman ng ina ni Marvin habang naghihiwa ng karne noon sa lamesa. Tumatak talaga sa akin yung sinabi ng nanay niya sa amin noon na kami lang daw talaga ang bisita nila para sa pista. Wala naman daw kasi silang mga kamag-anak sa ibang baryo o kahit sino pang kakilala nila. Gayong sabi ni Marvin sa amin ay may malaking handaan daw na magaganap sa kanila. Nang tanungin ko si Marvin kung bakit ganoon, ang sinabi lang niya, simple lang daw kasi sila magdiwang ng pista doon. Piling tao lang daw talaga ang inaanyayahan nila. At dahil daw espesyal kami, kaya kami ang inanyayahan niya. Natuwa naman ako at si Dario sa sinabi niya noon. Akala namin ay dahil talaga sa pagkakaibigan yun. Hindi ko na pinansin pa ang pakiramdam kong kakaiba noon. Kinagabihan, naganda na sila para sa kinabukasan. Naglilinis ang ibang mga kamag-anak ni Marvin sa bakuran. Nagluluto ng iba't ibang putahe na hindi ko pa alam kung anong klaseng mga ulam iyon. At nag-aayos din ng iba ng malaking lamesa sa gitna ng bakuran nila. Nakapaligid dito ang mga bangkong kahoy at may nakabitin pang mga parol kahit hindi pa araw ng pista mismo. Pinatulog kami noon sa isang malaking silid nila sa tabi ng bahay ni na Marvin. Magkatabi kami noon ni Dario sa isang banig. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog nang hindi ko mawari. Kinikilabutan din ako sa mga nangyayari, pero pinilit ko na lang na huwag pansinin. Iniisip kong siguro ay bahagi lang yon ng paghahanda nila para bukas. Nagising ako noon sa bulyaw ng boses ni Marvin sa labas ng silid namin. Nakita ko na wala na si Dario sa tabi ko. Tumayo ako, nilapitan ko ang bintana noon at doon ko unang nakita ang totoong nangyayari. Yun pala, maagang gumising si Darius kanina at nagpa siyang lumabas para umihip. Noong babalik na sana si Darius, may narinig daw siyang kakaibang ingay sa likod ng bahay nila Marvin. Doon sa may kamalig nila. Sumilip doon si Darius at doon niya nakita ang isa sa mga kamag-anak ni Marvin na hubot-hubad, gulo-gulo ang buhok, at may kinakain daw itong hilaw na lamang loob. Nasindak si Darius noon at napasigaw ng bahagya, kaya't napansin siya ng mga tao sa paligid. Dito na siya nahuli ni Marvin. Tinanong agad siya ni Marvin kung ano ang nakita niya. Seryosong-seryoso daw ang mukha ni Marvin ng mga oras na yon. Kakaiba sa dating palabiro naming kaibigan. Sumagot naman si Darius noon nang wala. Hinawakan siya ni Marvin sa balikat at nagsabing alam daw niya kung ano yung nakita ni Darius. Sinabi niya ang katotohanan na aswang daw talaga sila. Lahat sila. Yung buong angka nila at ang buong baryo nila. Kaya daw inanyayahan kami doon ay dahil kailangan nila ng ihahandog sa pista nila bukas. Nanlaki yung mga mata ni Darius sa mga sinabi ni Marvin. Pero nakatutok pa rin siya sa mga sinasabi nito. Ayon pa dito, kada taon daw kailangan nilang maghandog ng tao para sa kanilang ritual, kapalit ng kapayapaan at proteksyon ng buong angka nila. Kung walang ihahandog, sabi pa ni Marvin, ay magugutom daw sila. At mangyayari raw ang pinakamasama sa kanila kapag nagalit ang mga nakakatanda sa kanilang lahi. Dati raw gumagala sila para maghanap ng biktima sa malalayong lugar. Minsan sa mga bayan-bayan, minsan naman sa mga taong nakikipagsapalaran ng mag-isa sa daan. Pero ngayon taon, naisip nilang mas madali na lang kung sila mismo ang mag-aanyaya ng mga kakilala. Mas hindi raw kaduda-duda yon. Mas hindi masyadong maghahanap ang pulisya kapag nawala ang tao dahil malayo daw sila sa lahat, sabi ni Marvin. Bakit kami, Marvin? Mga kaibigan mo kami. Tanong ni Darius, halos hindi mapigilan ang panginginig ng boses. Kaya nga kayo ang pinili ko eh. Alam kong walang maghahanap sa inyo agad dito.
Tsaka napakadali ninyong makumbinse. Sagot ni Marvin. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Napaiyak si Darius noon. Nagmamakaawa na siya. Sinabi niyang may pamilya siya at may mga kapatid na umaasa sa kanya. Kaya lang, sabi ni Marvin, awa raw siya dahil matagal na rin silang magkasama sa trabaho ni Darius. Kaya't nagbigay siya ng alok dito. Kung hindi raw sasabihin ni Darius sa akin ng tungkol sa kanila, maliligtas daw siya. At ako na lang daw ang iaalay nila para sa pista. Isa lang naman talaga ang kailangan namin eh. Kaya kung tahimik ka lang, walang mangyayari sa'yo. Uuwi kang buhay. Pero kung sasabihin mo kay Jacob, kayong dalawa ang mawawala. Sabi ni Marvin. Sumang-ayon si Darius noon. Alam kong mali ito na sabihin pero naiintindihan ko rin naman siya. Takot na takot siguro siya noon. Inisip niya lang ang sarili niyang buhay at wala nang ibang paraan para maligtas, kundi ang sumunod sa gusto ni Marvin. Napilitan siyang pumayag noon, kahit alam kong bumabagabag ito sa kanyang konsensya. Kinabukasan, walang anumang pagbabago sa ugali ni Darius. Parang normal lang siya. Nagkakwentuhan pa nga kami noon tungkol sa mga bagay na wala namang kwenta. Kahit alam ko na ngayon na may kakaiba talaga siyang tinatago sa akin. Tanghali na noon nang inutusan ni Marvin si Darius na isama ako sa kagubatan. Hahanap daw kami ng panggatong para sa gagawing lechon sa pista. Sumama ako ng walang kamalay-malay noon. Habang naglalakad kami palayo sa baryo, patungo sa mas madilim na bahagi ng kagubatan, naramdaman ko na parang kinakabahan noon si Darius. Ilang beses siyang tumitingin-tingin noon sa likuran namin at kapag tinatanong ko kung sino ang tinitingnan niya, ngumingiti lang siya at sinasabing wala raw. Napasabi din ako na parang ang tahimik niya ng mga oras na yun habang naglalakad kami. Pero habang nagsasalita siya, hindi niya ako matignan. Bigla na lang may lumabas na ilang lalaki mula sa mga puno nun. Matatangkad sila at mukhang malalakas. Hinawakan nila ako. Dinaganan nila ang buong katawan ko at itinali ang mga kamay ko gamit ang isang matibay na lubid. Nagulat ako. Sinubukan kong lumaban. Sinisikap kong tanggalin yung mga kamay nila na humahawak sa akin pero sobrang bilis ng galaw nila. At parang 10 katao yung lakas nila. Hindi ko sila malabanan. Sumigaw ako kay Darius noon ng tulungan mo ako. Pero nakatayo lang siya noon. Hindi kumikibo. Nakatango ang ulo at hindi kayang tumingin sa mga mata ko. At doon ko na napagtanto. Hinayaan lang niya akong dalhin ng mga taong yon. Hindi man lang siya nagtangkang tulungan ako. Iyon ang huling nakita ko bago ako dinala at hinila papasok sa madilim na kagubatan. Nagising ako noon sa loob ng isang maliit na kubo, malayo sa mismong baryo nila Marvin. Sa gitna ito ng kagubatan. Nakatali ang mga kamay at paa ko noon sa isang poste ng kahoy. Masakit ang buong katawan ko noon dahil sa pagkakadagan nila sa akin kanina. Madilim din sa loob ng kubo nun pero may maliit na bintana na may siwang. At doon ay nakakasilip ako sa labas. Nakita ko sa di kalayuan ng bakuran ni na Marvin. Marami ang ilaw at tao doon. Nakikita kong nagdadala sila ng mga handa para sa pista. May nagbubuhat ng malalaking bilao, may nagbubuhos ng mga tubig sa malalaking kaldero. Sa unang tingin para lang talagang normal na paghahanda ng pagkain nito para sa pista. Kaya lang, alam kong nagbago na ang lahat sa lahat ng mga nasaksihan ko. Ilang beses akong sumisilip sa bintana ng kubo nun. Kada may naririnig akong ingay o boses. Nakita ko din si Marvin at si Darius, kasama ang ilan pang kamag-anak nila na abala sa paghahanda. Normal lang ang ikinikilos nila, kahit
Minsan pa nga'y napapatawa si Marvin sa mga kwento ng mga kamag-anak niya. Para na ako noong mababaliw sa pag-iisip kung paano nila nagagawang magsaya habang alam nilang nakatali ako dito. Nang sumapit na ang gabi, mas maraming ilaw na ang nakasindi sa bakuran noon nila Marvin. May nakalatag na rin na malalaking lamesa sa gitna nito at doon ay may inilagay silang isang katawan ng tao. Patay na yung tao. Nakahiga na parang handa ng ihandog. Hindi ko alam kung saan galing yung katawan na yon. Baka taga ibang baryo pa yon. Maya-maya ay nagsitayuan sa paligid ng lamesa ang buong pamilya nila Marvin. Tila dinadasalan nila ang katawan na yon. Sabay-sabay din ang boses nila sa pagbanggit ng orasyon. Matapos madasalan, doon na nagsimula ang bagay na hindi ko na kaya pang tingnan. Kinuha ni Marvin ng isang matalim na patalim noon at doon ko napagtanto na hindi ko na dapat panoorin ang mga susunod pa na mangyayari. Iniwas ko na ang tingin ko sa bintana. Ipinikit ko ng mahigpit ang mga mata ko. Pero sapat na yung ingay na naririnig ko para malaman na pinuputol nila yung katawan ng tao. Doon na ako naiyak. Halos hindi na makahinga sa takot. Isip ko bigla, kung ganoon ang ginagawa nila sa katawan ng taong iyon, ganoon din siguro ang gagawin nila sa akin kinabukasan. Dahil bukas na mismo yung pista nila. Wala akong ibang naisip noon kundi ang mga magulang ko. Naisip ko kung hinahanap ba nila ako. Lumipas ang ilang oras, wala akong ibang maisip kundi mamamatay na talaga ako dito. Malayo sa mga magulang ko at malayo sa lahat. Tahimik akong umiiyak noon at inihintay na lang ang mangyayari sa akin. Bandang alauna na ng madaling araw yon nang may narinig akong yumuyugyug sa pinto ng kubo. Si Darius pala iyon. Nagmamadali siyang pumasok noon at kaagad na tinanggal ang tali sa mga kamay ko. Humingi siya ng pasensya sa akin noon. Sinabi niyang nagawa niya lang yon dahil sa takot. Sinabi din niyang tatakas kami ngayong gabi dahil mamaya daw ay pupunta doon si Marvin at ako na daw ang isusunod nilang papatayin sa lalaking pinatay nila kanina. Wala na akong panahon pa para magalit pa kay Darius noon. Ang mahalaga lang noon ay makaalis kami ng buhay. Lumabas kami ng kubo at pumasok sa gubat. Ang direksyon namin ay palayo sa baryong iyon. Habang tumatakbo kami, may narinig akong malakas na lagitik ng kahoy sa itaas. Bago pa man ako makasigaw at balaan si Darius, isang mahabang sanga ng puno ang tumusok mismo sa dibdib ni Darius. Bumagsak nga siya agad nun. Nilapitan ko siya. Naaalala ko pa rin ang huling mga sinabi niya sa akin na iwan mo na ako. Ako na ang bahala rito. Iyon ang huling sinabi ni Darius bago tuluyang mawalan ng buhay sa harap ko. Hindi ko na siya nailigtas. Ayaw ko na sanang iwan siya doon, pero naririnig ko na rin yung mga sigaw at ingay sa direksyon sa baryo nila Marvin. Alam kong malapit na sila, kaya tumakbo ako. Hindi ko na alam kung saan ako patungo, basta hinahanap ko ang labasan sa gubat. Narating ko noon ang isang kuweba na may maliit na butas pasukan. Doon ako pumasok at nagtago. Buong gabi akong nanatili doon, hindi lumalabas, at natatakot na baka mahanap nila ako. Sa loob ng 2 araw, nakakarinig ako ng mga boses na tinatawag yung pangalan ko. Malapit minsan, minsan naman ay malayo. Minsan naririnig ko pa yung boses ni Marvin mismo. Tinatawag yung pangalan ko. Nagbabanta na kapag daw nahuli nila ako, mas masakit pa raw ang mangyayari sa akin kaysa sa sinunod ko na lang ang plano nila. Pero hindi nila ako nahanap sa kuweba. Siguro dahil malalim ang pagkakapasok ko sa loob. O baka may bagay talaga sa lugar na yon na
nagtatago sa akin. Tulad ng sinasabi ng mga matatanda dati na may ibang puwersa ang kuweba sa kagubatan. Wala akong makain noon kundi mga insekto na aking nadadampot sa loob ng kuweba. Kahit anong klase, basta nakakain, kinakain ko na lang. Hindi ko na iniisip kung ano yon. Buti na lang, may maliit na ilog noon malapit sa pinagtataguan ko kaya may naiinom akong tubig kahit hindi ako kumain. Halos araw-araw akong umiiyak. Umaasang may makakakita sa akin, may makasagip sa akin. Pero araw-araw din akong natatakot na baka sa halip na tulong yung dumating, baka sila Marvin mismo yung unang makakita sa akin. Hindi ko na alam kung ilang araw na akong nasa loob ng kuweba noon. Pakaramdam ko dumadaan lang ang oras na parang walang katapusan. Hindi ko na alam kung anong araw noon o gabi sa labas. Minsan naman dahil sa gutom, halos wala na akong lakas na umiyak pa. Hanggang sa isang umaga, pagdilat ko, may nararamdaman akong yumayakap sa akin. Nakita ko noon yung mukha ng nanay ko. Umiiyak siya ng mga oras na yon. Hawak-hawak yung mukha ko sa kanyang mga palad. At ang tatay ko naman ay nasa tabi niya. Luhaan din. Kasama ang isang matandang lalaki na kilala ko na bilang albularyo mula sa aming lugar. At ilan pang mga tao noon na tumulong sa paghahanap sa akin. Inaakay nila ako palabas ng kuweba noon. Halos hindi ako makalakad sa panghihina. Sabi pa ng nanay ko na buhay ako kaya lumaban ako habang niyayakap ako ng mahigpit. Parang ayaw na niya akong bitawan ng mga oras na yon. Doon ko lang nalaman na 9 na araw na pala akong nawawala. Hinanap daw ako ng mga magulang ko kahit saan. Sinuyad daw nila ang buong lugar na alam nilang huling dinaanan namin. Hanggang sa naisipan nilang humingi ng tulong sa isang albularyo. Sinabi ng albularyo na buhay pa raw ako at itinuro pa nito kung saang direksyon ako matatagpuan. Kaya't nakapunta sila sa lugar na yon at doon nila ako nakita. Buhay kahit halos wala ng lakas. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung buhay pa rin yung baryo nila Marvin. Hindi ko na rin sinubukang bumalik pa doon o magtanong-tanong pa. Ayaw ko nang malaman. Natatakot pa rin akong marinig kahit anong balita patungkol doon. Ang alam ko lang buhay pa ako ngayon dahil sa awa ng Diyos. At dahil na rin sa isang albularyong hindi ko malilimutan hanggat ako'y nabubuhay. Si Darius na lang ang laging bumabalik sa alaala ko. Dahil kahit ano pa ang nagawa niya noon, hindi ko rin naman siya masisisi ng gusto. Tao lang din siya na natakot para sa sariling buhay. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig hanggang dulo.